Tiningnan ko mga kababayan kung sino yung nagpa-survey. Anong survey company or firm? Hindi man po kilala. Malamang may hukus-pukus. Di ba? Alam naman ninyo po, itong mga survey firm, sa totoo lang po, hanap buhay man yan po, negosyo, kung sino siguro yung maka-sponsor. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kamusta po kayo mga kababayan? How's life? Dapat lagi lang tayong relax before natin pag-usapan yung mga maiinit na balita. Joke time muna tayo po mga kababayan. Kwentong katatawanan. Galing po ito sa Boston. Imported pa po yung ating kwentong katatawanan. Padala ni Maricel Barks. Ang titulo nito mga kababayan, Pasungitan ng Lola. 3 babae mga kababayan. Nag-uusap-usap sila, magbabarkada. Sabi ng unang babae, ang lola ko anya, sobrang sungit. Sinusungitan niya anya. Lahat ng gustong magmano sa kanya. Imagine, minamanuan na yung lola. Sinusungitan pa. Mula sa kanyang mga anak, pati sa kanyang mga apo. Talagang masungit po. Sabi ng pangalawang babae, wala niya yan, mas masungit yung lola ko. Ang lola ko anya, sinusungitan niya yung aming mga kapitbahay, pati ng buong barangay. Lahat kaaway. Masungit nga, po. Sabi ng pangatlo, wala niya yan sa lola ko. Yung lola ko anya, masungit sa akin. Sabi ng una at pangalawang babae, paano anyang wala sa lola namin? Ikaw lang naman yung sinusungitan anya ng lola ko, ng lola mo. Kami anya, masungit na sa amin, sa buong pamilya, pati sa buong barangay. Sabi ng pangatlong babae, masungit anya sa akin yung lola ko. Kasi anya, isang araw, tinulungan ko lang anya siyang tumawid sa kalsada, sa EDSA. Abay, pinag-ampasan niya ako ng payong. Pagkatapos ko siyang itawid sa EDSA, sabi ng babae, yung 1 into, abay, talaga niyang masungit pala yung lula mo. Tinulungan mo nang itawid sa kalsada, sa EDSA. Pinag-aampas ka pa. Pero bakit niya pinag-aampas ka? Sabi ng number 3, nagalit na niya yung lula ko sa akin. Kasi sabi niya, bakit ko daw siya itinawid sa kalsada, sa kabilang kalsada, sa EDSA? Hindi naman daw siya tatawid. Talagang maampas ka ng lula mo pa ganyan. Yung hirap pa naman na tumawid sa EDSA. Ang daming sasakyan. Pakalawat ng EDSA. Bigla mong itinawid sa kalsada, sa EDSA. Hindi man pala siya tatawid. Ampasin ka talaga. Ayan pa, maraming salamat kay Maricel Bax. Adi, padala ka ng GCash. Yung GCash number mo para matik na 200 pesos. Pag nabasa natin dito, 200 pesos. Tapos iraraffle natin. At the end of the month, next month na tayo magsimula kasi katapusan na ngayon. Kukunti pa lang yung entries. So sa March tayo end of March, idodraw natin. Ang mapipili natin sa mga nagpadala, 5,000 pesos. Ang hindi mapipili, may chance pa rin kayo. Kasali kayo sa grand draw sa December, 10,000 pesos ang grand prize natin. Tapos sabi ni Mrs., may cellphone pa niya, siguro second prize, third prize, kung ano naman na mga prizes. Plus consolation prizes. So, didesisyon na natin sa December. Matagal pa naman po. Baka nga madagdagan pa. Ito na po, Madam Maricel, yung pangalan mo. Ilagay na natin dito. Ayan, para sa draw. 6 na rin ang laman nito, mga kababayan. Di ba? Yung mga hindi pa natin nababasa, hindi ko pa po na binubuksan. Kasi isa-isa ko lang pong binubuksan yung mga entries ninyo. Kasi pag binuksan ko na, hindi na siya naka-highlight. Pero nakikita ko po, yung mga nagmi-message sa atin sa FB account natin, Dante Maravillas, pati doon sa Dante Maravillas vlog. Huwag kayong mag-alala. Maubos natin yan. Basta't yung jokes ninyo, dapat swabe lang, wholesome,
Baka kasi masensored tayo, matanggal yung ating video. Sayang. So dito na tayo sa ating topic. Kasi base dito sa balita ay lumabas pong survey. Ito yung pag-usapan natin ngayon. Nearly half of Filipinos disagree with House impeachment of VP Sara Duterte. Tiningnan ko mga kababayan kung sino yung nagpa-survey. Anong survey company or firm? Hindi man po kilala. Malamang may hukus-pukus. Di ba? Alam naman ninyo po, itong mga survey firm, sa totoo lang po, hanap buhay man yan po, negosyo, kung sino siguro yung maka-sponsor. Yung ibang mga strategy, sa survey sila, papublish, tapos para pag-usapan, nagpapakilala, di ba? Dapat niya controversial yung result. Kaya nag-react po yung dalawang congressmen. But anyway, ibigay ko muna kung ano yung sinasabi sa survey. Yan bagong survey firm siya. WR numero, hindi man siya kilala. Kalalabas pa lang ito, mga kababayan. Siguro nagpapakilala din. Alam naman po ninyo, panahon ng eleksyon lalo na. Kaya naglitawan po yung mga survey firm. Sabi dyan, the firm conducted a survey for their Philippine Opinion, Public Opinion Monitor from February 10 to 18, just days after the House impeached Duterte. Among other things, alleged irregularities in the use of confidential funds, alleged bribery and corruption at the Department of Education, and the totality of her conduct as Vice President. Ngayon, sabi rito, WR Numero President and CEO Clive Argelies presented the results on Wednesday and said 47% niya ng mga respondents ang nagsabi that they oppose the impeachment of Vice President Duterte, Sara Duterte. 33% said they agree with it and 20% are undecided. So, pinalalabas mga kababayan na nearly half kontra sa impeachment. 33% lang yung gusto. Tapos, 20% undecided pa. So, ibig sabihin, pwedeng itong mga undecided makumbinse pagdating ng oras na halimbawa, makita na yung mga ebidensya during the impeachment trial. So, yun ang mga possibility dito. Ngayon, base sa result, majority niya of the respondents who said they opposed the impeachment came from Mindanao, 66%, while Metro Manila respondents showed the strongest support for it, nearly half, 48%. 40% din mga undecided sa Metro Manila. So sabi po ni Argelies, a plurality of Filipinos oppose niya the impeachment, but largely public opinion still divided. Sabi niya, yung Luzon niya sa Kabisayas had the most respondents who were undecided on impeachment, indicating that this is a battleground for public opinion. Meanwhile, base daw sa nakuha nilang result sa survey, 43% ng mga respondents are unsure whether the Senate should convict or acquit Duterte. 34% want acquittal, while 23% believe the Vice President should be convicted. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo, kapani-paniwala ba yung survey? Malamang po manipulated. Alam na ninyo, mga kababayan, lalo't bago ito po, wala pa man wala pa man pong mahabang experience itong firm. Kasi bago nga po, kalilitaw lang. Ngayon lang natin ito narinig. Di ba? Hindi tulad sa mga kilala ng survey firm tulad ng SWS, Pulse Asia. Alam naman po ninyo pag bagong player. Di ba? Kaya nga duda po, yung dalawang congressmen, nag-react po si si Congressman Adjong Alonto Adjong, saka si Congressman Joel Chua. Sabi diyan, Solon's dispute survey results. Kinontra nila, mga kababayan. Hindi sila naniniwala dito sa resulta ng survey kasi base sa mga naunang survey ng mga
kilalang survey firm, 73% po ang pabor sa impeachment. Kaya kaduda-duda po ito. Bigla na lang pong lumitaw. Sabi rito sa balita, 2 congressmen disputed the result with House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong and Manila City 3rd District Representative Joel Chua saying that there are other surveys showing the opposite. Kung titingnan naman din natin yung ibang surveys, SWS o Okta Research, these are legitimate and well-established survey firms. Nagsasabi naman sila na substantial number of Filipinos are in favor of the impeachment process, sabi po ni Adyong. May survey din na nagsasabi na 73% ang pabor sa impeachment. So siguro, tingnan na lang natin kung ano talaga yung totoong pulso. Pero pag tayo naman ay nag-iikot sa mga distrito, nararamdaman naman natin, marami rin naman ang nagbibigay ng suporta dito sa impeachment, sabi po ni Chua. Sa paniwala ko the public will have more basis for their opinion on the matter once the impeachment trial begins. Kasi nandun na po ang talagang presentation ng mga ebidensya. Kung talaga pong malakas yung mga ebidensya, makikita natin in full view. Maririnig natin ang presentation yan, full presentation. At ang tingin ko po, napakalakas ng mga ebidensya laban po kay Sara Duterte. Ano ang barometro po, mga kababayan? Ang barometro po, yung pag-file ng kanyang mga abogado at siya mismo. O na diba, group of lawyers sa panguna po ni Torion. Tapos siya na mismo tumakbo po sa Supreme Court para ipaista po yung impeachment trial. So anong ibig sabihin, mga kababayan noon? Gusto niyang ipatigil yung impeachment. Hindi totoo, mga kababayan, yung kanyang sinabi sa press ko na mas masakit pa ang iwanan ng jowa kaysa sa ma-impeach. Ang patunay po, hindi totoo at talagang takot na takot sila na matuloy ang impeachment trial, yung kanyang petition to stop. Kasi pag natuloy po yung impeachment trial, babalatan siya doon, huhubaran siya, mga kababayan, sa mga natitira pa niyang maskara ng mga House prosecutors, mga kababayan. And pag nangyari yan, siguradong overwhelming ang magiging support, hindi lang 73%. Baka 100% na po sa ating mga kababayan ang magsabi, tama lang na natanggal itong si Sara Duterte. At yung Senado ngayon, mga kababayan, sabi ni naganda na niya kami, sabi ni Senate President Chis Escudero. Mamaya, ibigay ko sa inyo po yung detalye ng kwentong yan. So sabi dito sa balita, for another House impeachment prosecutor, si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kate Flores, sabi niya, it is up to the senators who will be sitting as impeachment court judges to decide whether the surveys will be part of their consideration in deciding on the articles of impeachment. But he hopes the merits will also be considered. Ako tingin ko, kaya pinalabas itong survey, iwan ko kung sino yung nasa likod, pero your guess is as good as mine. Gustong impluwensyahan po yung ating mga senador, yung ating mga congressmen. Kaya nagpalabas sila ng ganitong survey. Alam naman po ninyo kung sino yung napapaboran dito. But ako, tingin ko, yung ating mga senador, hindi man po may impluwensya nito. Lalo kung ang uupo na bagong mga senador, hindi mga kaalyado ng mga Duterte. Kaya importante po na pipili tayo ng mga matitino na senador. Hindi yung senador na maglilingkod sa isang pamilya, kundi maglilingkod sa interes ng mga Pilipino. Sabi nga po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, pati po si Commodore Tariela, ang panawagan niya, do not support senatorial candidates or mga politiko in general supporting China. Maawa naman tayo sa ating bayan para sa future ng ating mga anak. Importante ang may totoong pagmamahal sa bayan, hindi yung pagmamahal sa kanilang sarili at sa kanilang mga kaalyado. Sariling interes yung iniisip. Ito yung ating pwedeng gawing contribution para sa ating bansa. O ito na yung yung kautusan, mga kababayan, na pinalabas ni Senate President Chis Escudero. Special Order number
2025-015. Sabi dyan sa balita ng ABS-CBN, Senate President Escudero confirms issuing orders for Senate offices to prepare for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Orders, however, do not specify a timetable. So yan po, mga kababayan, yung kanyang special order. So under the document, the following roles were underlined. Yung clerk of court, yung Senate Secretary. So kasama sa functions ng clerk of court are the following: non-judicial functions including recording and reporting of proceedings, maintaining and preserving court records, preparing and serving notices, among others. Tapos, yung deputy clerk, yung Senate Legal Counsel. Sila yung magiging responsible for drafting, the preparation of subpoenas, writs, summons, orders, resolutions, decision, and other legal instruments. The office would also be responsible for preparation of legal memoranda and briefs, summaries of proceedings and pleadings as may be required by the presiding officer or by the impeachment court. Ito, pinagre-ready na po lahat. Ibig sabihin, kahit nagpetisyon mga kababayan si Sara na gustong ipa-stop ang impeachment trial, tuloy ang impeachment trial. Yan ang paniwala ng Congress, maging ng Senado. Yeah, sabi ni Congressman Chua and Flores. Sabi dito, Flores and Chua expressed optimism that the Supreme Court will not intervene in the impeachment process, asserting that the House of Representatives committed no grave abuse of discretion. Well, impeachment kasi is really a political activity. And I think the Supreme Court will also respect that. Unless kung may grave abuse of discretion na makita sila, and that's the only time that the Supreme Court will actually intervene. Wala po na grave abuse. Ang grave abuse po, nandun sa kampo ni Sara. Sobra-sobrang abuso. Kitang-kita po dun sa mga investigation. Ayaw managot, ayaw manumpa. At saka, ang matinding abuse, yung verbal abuse and pagbabanta na nakapalaman sa articles of impeachment. Number 1 yun. Pag hindi ito pinanagot, mga kababayan, at yung Supreme Court paboran si Sara, baka pag naging Pangulo ito, ang isunod na pagbantaan yung Chief Justice. Presidente nga po, pinagbantaan. Di ba? Kung yung mismong presidente natin pinagbantaan, the first family pati speaker, anong rason na hindi pagbantaan yung Chief Justice? So, kailangan talagang tuldukan ang isyung ito through this impeachment. Dapat matuloy. Pag hindi, baka kayo yung matuluyan. Di ba? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.